Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You might wonder, every time I give a homily, I always start with the sign of the cross. And I also end with the sign of the cross. Maybe in the ordinary form of the Mass, the rubrics does not state that the priest who celebrates would do those liturgical action. However, in the extraordinary form of the Mass, it is clearly stated that it is the part of the liturgical action of the priest. One might wonder why. According to a friend priest who told me, though I do not have and I have not seen the sources, he said, when you give a homily, keep in mind that you invite people to pray. That you invite people to meditate. That you invite people listening to you contemplate. And that is precisely why I start and end with the cross. Given that short catechesis, my dear brothers and sisters in Christ, today is the last day of the 3 days of what we call Paschal Triduum. It is a very long celebration and the highest celebration for us Catholics. And in this celebration of the Easter Vigil, let me share to you 3 concrete points that the liturgy, that the celebration we have this night, this holy night, reminds us of the 3 precious gifts that God has given us. What are those? The first gift, ang unang biyaya ng Diyos, ay pananampalataya. So basic, but it's good that tonight we go back. We are reminded. Now you might ask, Father, in what way does faith, sa papanong paraan na ang pananampalataya ay pinapaalala sa atin ngayong gabi? Keep in mind that in tonight's celebration, it is divided in 4 parts. The liturgy of the fire or the light, the liturgy of the word, and after this we will do the liturgy of the baptism, and lastly we will have the liturgy of the Eucharist. In the liturgy of the light and in the liturgy of baptism, binibigyan diin sa mga liturhiyang ito o sa bahagi ng liturhiya ang mismong pananampalataya. Sa papanong paraan? Unahin natin ang ilaw o liwanag. Ang isang taong wala ng pananampalataya ay katulad ng isang taong namumuhay sa kadiliman. Subalit ang isang taong may pananampalataya ay namumuhay sa liwanag. Tanda ng isang taong nananampalataya ang liwanag ni Kristo. Kaya nga kung inyong mapapansin at maalala, kapag tayo ay nagdiriwang ng liturhiya ng liwanag, kayo mismo, kung naririto,
ay binibigyan ng liwanag na iyan na mula mismo sa kandila ng Paskwa. At ang isang binyagan din, kung inyong maalala, bilang magulang o di naman kaya bilang naging ninong at ninang, ang bagong binyagan, binibigyan ng liwanag. Dahil tanda ng isang taong may pananampalataya ang liwanag, ang ilaw. Pero hindi lamang yun. Sa gabing ring ito, pinapaalalahanan tayo ng pananampalatayang iyan na nakakamit sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga bago binyagan ang isang kandidato o catechumen, tinatanong muna siya, anong katanungan? Ang tatlong unang katanungan ay tungkol sa pagtakwil sa kasalanan at sa kay Satanas. Ang sumunod na tatlong katanungan ay patungkol sa pananampalataya na dapat taglay niya. At matapos ang pagtugon na iyon, saka lamang bibinyagan ang isang catechumen. Gandun din mga kapatid, kung kayo'y narito sa loob ng simbahan, muli sasariwain natin mamaya ang mismong binyag na meron tayo, ang mismong mga katanungan na iyon. At matapos ang pagsariwa ng katanungan na may katungkulan sa ating pananampalataya o may ugnayan sa ating pananampalataya, saka tayo muli tatanggap ng tubig na dati ng una nating tinanggap ay binuhos sa ating ulo. Ngayon ay iwiwisik bilang tanda ng binyag na tinanggap natin dahil sa pananampalataya na meron tayo. Yan ang una na paalaala, ang biyaya ng Diyos ng pananampalataya. Ikalawang biyaya na pinapaalala sa ating ngayong gabi, ang biyaya ng pag-asa. Bakit pag-asa? Saang bahagi ng liturhiya sa gabing ito? Kung mapapansin nyo, ang liturhiya ng salita na sa gabing ito, binalikan natin at pinakinggan. 7 pagbasa mula sa Lumang Tipan at 1 pagbasa sa Bagong Tipan. Anong nilalaman? Naalala nyo? Mga kapatid, nagsimula sa paglikha ng Diyos. Sinundan sa pagliligtas na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Sinundan ng samot-samong propesiya mula sa mga aklat ng mga propeta. Anong nilalaman ng mga pagbasang iyon? Sa unang pagbasa pa lamang, ipinabatid na sa atin ang pagkakamali at pagkakasala ng tao, bagaman nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang kawangis at imahen. Subalit, pumasok ang tukso, nagkamali ang tao. At mula noon, pumasok ang kasalanan. Subalit sa pagpasok ng kasalanan, paulit-ulit tayong pinaalalahanan ng mga pagbasa mula sa mga propeta na balang araw, darating ang manunubos, darating ang tagapagligtas. Hindi ba sa mga pangakong iyon, dapat magpaalaala sa atin ng buhay pag-asa na ang isang lugmok sa kasalanan ay binigyan ng pagkakataon dahil sa pag-asa ng kaligtasan. Ang mismong pagdiriwang natin ngayong gabi, paaalala sa atin
ng pag-asa na dapat nating panghawakan. Yaman yan ay kaloob na biyaya ng Diyos. Napakahalaga ng pag-asa, mga kapatid, para makamit ang kaligtasan. Ika nga, kapag ang tao walang pag-asa, paano pa siya uunlad sa buhay? Ganon din sa ating buhay spiritual, ang pag-asa ang tumutulak para bang gasolina na kung wala ito sa atin, di tayo tutuloy sa paglalakbay. Tiniyak ng Diyos na pagkalooban tayo nito. At sa gabing ito, pinapaalalahanan ng dakilang regalo't biyaya ng pag-asa. Ikatlong bigay sa atin ng may kapal na pinapaalala sa gabing ito, ang biyaya ng pag-ibig. Ngayon marahil magtanong kayo, saan namang bahagi ito? Siguro naman, yamang tayo ay dumaan sa pagdiriwang o paggunita ng huling hapunan ng Panginoon. Yamang tayo kahapon nagdiwang ng pagpapakasakit ng Panginoon. Maliwanag naman siguro sa atin na ang bahagi ng pagdiriwang sa gabing ito ay ang liturhiya ng Eukaristiya, ang nagpapaalala ng biyaya ng pag-ibig. Bakit biyaya ng pag-ibig? Ang Eukaristiya. Dahil sa bawat pagdiriwang ng Eukaristiya, ginugunita natin ang pagkakatatag ni Jesus ng pagdiriwang na ito, na kung saan siya ay nagpakasakit, na kung saan siya ay namatay, na kung saan siya ay muling nabuhay, lahat ginawa niya tanda ng pagmamahal at pag-ibig sa atin. Kaya nga ang gabing ito, mga kapatid, ay gabi ng paalaala ng Diyos sa atin ng tatlong dakilang biyaya na kaloob niya sa sangkatauhan. Ang biyaya ng pananampalataya, ang biyaya ng pag-asa, ang biyaya ng pag-ibig. Ang tanong ngayon sa atin, lubos ka ba na namumuhay sa biyayang ito na kaloob ng Diyos? Lubos ka bang nananampalataya na si Jesus ay nagpakasakit, namatay, muling nabuhay para iligtas ka? Lubos ka bang nagtataglay ng pag-asa na sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, makakamit mo rin sa kamatayan mo at muling pagkabuhay ang buhay na walang hanggan kung mamumuhay ka ayon sa kanyang kalooban? Lubos mo bang tinataglay ang pag-ibig na kung isinasabuhay mo ito, balang araw ay gagantihan ka ng Diyos at pagkakalooban ng biyayang langit? Mga kapatid, naway kaya nating tugunan. Ako, bilang Kristiyano, bilang Katoliko, naglalakbay sa mundo, pinapahalagahan at sinasabuhay ang biyaya ng Diyos na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.